ngayon po kasi campaign period for senatorial. Okay. Yes po. Pati ho sa party list, no? Naglabas kamakailan lamang ang SWS ng kanilang resulta, pinakabagong resulta. Opo. Under your guidelines, obligado ba sila mag-report sa inyo, magsabi, sino ang nagbayad sa survey na iyon? Yes po, Sir Ted. Tama po kayo. Okay. So, kung meron pa ho bang lalabas na bagong survey, bago ba nila ilabas, magsasabi sa inyo muna na meron kaming ilalabas na survey result at yung sino ang nagbayad dito at paano po ginawa yung pong survey, yung kanilang methodology? Sir Ted, bali po hindi prior kung hindi after mailabas. Kasi po, pag po nag-prior reporting sa atin, medyo may constitutional issue po Okay. doon, Sir Ted. So parang nire-restrict natin, sinesensure natin yung paglalabas. Pero yung after, within a period of 5 days, kinakailangan nilang isubmit sa amin at kami naman ilalabas namin isa sa publiko natin. Okay. Kapag po merong isang kandidato o partido na nagpasarili ng survey sa alinman pong survey firm at mukhang kanilang ito'y inilabas sa media at naibalita, obligado yung political party o kandidato na siya ang magsabi sa inyo, hindi yung survey firm? Kasama po ang survey organization, Sir Ted, sapagkat yun po yung kasama sa commitment nila. Ibig sabihin, kapag ka nakipagkontrata sila doon sa mga political parties o sabihin natin sa kandidato, dapat kasama yung mismo sa kontrata nila na pag nilabas ninyo, o kaya kami ang maglalabas, may go signal dapat ang political party o kandidato. Kung ang political party o kandidato naman ang naglabas, then obligado ang mismong survey organization na ibigay sa amin yung report patungkol doon sa binigay nilang survey. Okay. Hanggang saan lang ang level ng inyo pong pagbusisi sa informasyon dito, Chairman? Practically ba doon lang sa pagpaalam at gumasta? Hindi na po kayo susuyod pa doon sa methodology. Bagamat hindi na ho natin pakikialam pa yung voluminous po ng mga interview documents diyan, ano. Pero meron ba kayong competence doon ng inyong mga tauhan diyan para masabi na yung survey na ginawa ay kahina-hinala o hindi po dumaan talaga sa tamang proseso po ng estadistika? Ayun po ang maganda, Sir Ted, sapagkat kasama po sa commitment nila at yun ang mga pinirmahan nila kahapon, yung pwede namin busisiin yung iba pang dokumento, lalo na po yung scientific methodology na ginamit po nila upang malaman natin kung ito ay tama o na iyan ba ay at par doon sa standard pagka ang survey ang pinag-uusapan. At kahapon po, may ibang sumama doon na very much willing na tayo tulungan. Katulad po, Sir Ted, ng Ibon Foundation. Ayan po talaga, matagal na tayo kumukuha rin sa kanila ng datos. And therefore, pwede po kami mag-tap sa kanila. Ang kagandahan po, Sir Ted, alam nyo, hindi po namin inaasahan kasi nagpirmahan sila doon sa kanilang pledge of commitment sa COMELEC. At ito po yung ginawang public. So, ibig sabihin, kung ano yung mga binabanggit natin dito ngayon, kahit yung pagbusisi sa mga dokumentong maaaring hindi nila na-submit sa atin dahil nga voluminous, pwede po natin ipaproduce sa kanila. Ayun, okay. So meron silang pinirmahan na voluntary po na pledge of transparency, Commitment and support tungkol do sa ating advokasya ng transparency, accountability, and therefore the production of documents if the COMELEC will require such a production.